Dito Soto at Lacson, no, ayaw tantanan si BP Sara. Talagang talagang may ambisyon to sa darating na 2028 kasi yung mga ganitong galawan talagang may kakaiba eh. Gusto talagang gurgurin si BP Sara eh. Naku po, pahiya na naman ng mga hayop dito. Oo, so palpal na naman kayo. Biruin nyo kahit pala dun sa ibang bansa ginagawa ito ni BP Sara Duterte. Magagalit na naman ang palasyo nito dahil ginawa ito ni BP Sara Duterte. So yun mga manateros, mga kabiyaya, welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala. So eto, pag-usapan na naman natin to. Ito, walang kasawa-sawang impeachment trial. Pero may bagong balita. May bagong pasabog. Si Vice President Sara Duterte. At eto nga, si Acting Mayor Basti Duterte ay binanatan ng mga kritiko ng kanyang kapatid ate na si Vice President Sara Duterte. At talagang pinalunok ng Tamtax. Ay, grabe naman yun sa Tamtax, Jay. At eto, si Ping Lacson at Soto ayaw tumigil. Talagang gustong pabagsakin si Vice President Sara Duterte para siguro sa kanilang hangarin sa darating na 2028 election. Nako. Ito ang mahirap dito sa mga ganito, no? Oh, talagang dito mo makikitaan talaga ng mga ambisyon. Sige, hindi malamang sa malamang. Baka may mga nagbubuyo din dito kay Ping Lacson at kay Soto. Hoy, sige. At magtulungan natin pabagsakin ng mga Duterte. Oo, kasi tangina. Kapag hindi yan na-impeach ngayon, yari tayo niya sa 2028. Ano yan? Hanggang na lang kayo? Hanggang senador na lang ba kayo dyan? Ayaw nyo na mag-upgrade Upgrade. Siguro mga ganun yung bulungan dyan eh. Oo, malamang sa malamang ganyan yung bulungan dyan kay Soto tsaka kay Ping Lacson. Kaya tinatrabaho talaga nila ng gusto etong si Vice President Sara Duterte. May may agenda to. Oo, talagang may binabalak to. Naku po talagang talagang lumalalim na ang interest nyo kay Vice President Sara Duterte. Hindi na hindi na mapatungkol sa impeachment kasi yung impeachment nagdesisyon na ang Supreme Court. Tapos nagdesisyon pa yung Senado. Aba, gusto nyo pang umepal. No, gusto nyo pang umepal talaga mga tangin nyo. Talisigan yung laway ko sa mag. Oo. Baho. Eto na. Oo, panoorin po natin muna nito. Ito yung mga, syempre, dito muna tayo para maagang murahan muna dito. Dito muna, pagmumurahin muna natin ito. Etong mga kritiko ni Vice President Sara Duterte ng mga makakaliwa ayon kay Joma Sison. Ito, mga bataan ni Joma Sison, guys. Oo, panoorin natin itong mga bataan ni Joma Sison, ha. O, panoorin. Lalo pa at parating na ang budget hearing, so tamang-tamang venue dahil tatanong din naman namin, no? Makatitiyak siya na muli nating itatanong pa rin, no? Dahil hindi pa rin nasasagot ano ba talaga ang nangyari at paano ginastos yung 612.5 million total na confidential funds. Sira ulo! Utangin mo! Utangin na, masyado kayong affected dyan sa 600 million na yan. Pero yung 1 trillion na ginastos sa flood control, hindi nyo pinag-aaksayan ng panahon. Mga bobo! Mga bilat na mo! Mga, ano bang mura sa Ilocano? Pukininam! Hindi titigil ang ilang kongresista sa issue ng maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte kahit na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang Articles of Impeachment at inarchive ito ng Senado. Kaya naman sa gagawing deliberasyon sa panukalang pambansang pondo ng 2026 sa Kamara, uungkatin uli ang issue.
Hamon ng makabayan lawmakers Sige lang. kay VP Sara. Oh, may Sagutin hamon na pa. ang matagal na nilang tinatanong kung papaano ginamit ang daang milyong pisong halaga ng confidential funds. Putang ina, ilang beses nang ano yan, ilang beses nang sinagot yan. Sadyang mga tanga lang kayo, hindi kayo makaintindi. Biglang sabi niya, bay, gustong-gusto na raw niyang mailabas yung ebidensya ng prosecution at ebidensya ng defense. Sa totoo lang, wala namang pumipigil kay Vice President Oh. ilabas na yung kanyang depensa. Nailabas na nga eh. Whether sa press con, pwede niyang ilabas yan. Nailabas na nga eh. Syungarit ka lang eh. Na ilang beses nang pinaliwanag yan, napunta na nga lahat-lahat sa Tuadcom. Wala ka ba nun? Tanga ka kasi. Tapos kasama mo pa si Betty Lapea sa likod mo. And most definitely dito sa Kongreso. Oh, Lalo pa at parating na ang budget hearings. ngayon, Sakali namang magkaroon na ng final ruling ang Korte Suprema at panatilihin ang desisyong unconstitutional ng Articles of Impeachment, handa ang makabayan lawmakers na mag-endorso ng panibagong impeachment complaint sa susunod na taon. Sa ilalim ng impeachment ruling ng Korte Suprema, ang February 6, 2026 ang katapusan ng one-year period kung kailan maaaring maihain ang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon naman sa isa pang miyembro ng minority bloc, titimbangin nito kung susuportahan ba o hindi ang isang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara sa susunod na taon. We will see the merits of the impeachment case. And if we see and if we deem na dapat itong suportahan, of course, we will support it. Samantala, umaasa pa rin sina House Deputy Speakers, La Union Representative Sister! Sister ha, nagkita na naman tayo ulit ha. Oo, kumakapal na yung balbals mo. Oo, yung bulbul mo, kumakapal na sister ha. Ang tagal natin din nagkita sister ha. Yung balls mo, kumakapal. Ay, okay yan sister, para hindi halata. Oo, grabe naman to si sister ha. In fairness sister ha, blooming ka ha. Oo, palaki yung ilong mo ha. Oo, ito, hindi. Sa mga hindi po nakakaalam, mga banateros, yan po ang sister namin ni Banat Bay, si Ortigi. Ortigi. Parang kulang na lang ito, mamategi ka na. Ortigi. Paulo Ortega at Zambales Representative J. Meron pa palang isa, yung asawa ni Aiko Melendez. Ay, asawa Aiko ba? O Pops na. Ay, si Aiko nga. Oo, yung galit na galit sa war on drug, pero isa sa war on drug. Ay, sorry. Oo, naglabasan na sila ulit ha. Namiss namin kayo ha. Tagal nyo hindi nagpakita ha. Bigayan na naman ba ulit? Cancun, nababalik ta rin ng Korte Suprema ang impeachment ruling nito at bibigyang daan ng isang impeachment trial ni Vice President Sara. Subalit kung mananatili ang desisyon ng Supreme Court, kinakailangan talakayin ng Kamara kung Putang ina no? Ang tatanga talaga no? Umiikot tayo sa 600.5 million pero yung 1 trillion na ginagastos doon or ginastos doon sa flood control, takip at bingi itong mga putang inang to. No? Tayo na paikot-ikot tayo doon, wala na tayong ginawa. Hoy, Sister Ortigi! Ano nang nagawa mo sa distrito mo? O kayo, yung mga tropa pits mo niyan, anong nagawa sa distrito nyo? Puta na, puro kayo impeachment. Balita ko yung distrito nyo dyan, binabaha din, kulang din sa mga proyekto. Ha, yung mga kalsada, baku-baku. Katulad ng pisngi mo. Putangin na itong mga congressman na to. Naging congressman tapos trabaho, impeachment. Walang yan eh. Wala nang ginawa. Putangin na, ilang buwan na kayong nakaupo, nasahurang ngayon ng taong bayan. Tapos, anak ng teteng puro lang impeachment yung nakikita namin sa inyo.
yung mga nasasakupan nito ng mga, saan ba to? La Union, yan ha. Yung nasasakupan nitong mga congressman na to, nakagaya nito ni Ortigi. Tawag dito, ba't nyo pa kasi binoboto tong mga to? Tingnan nyo yung trabaho, impeachment lang ng impeachment. Wala nang, anong silbi niyan sa distrito nyo? Binoto nyo pa. Anak ng teteng. Papaano ipopursue ang accountability sa Vice Presidente pagkatapos ng February 6, 2026 ang paano? Congressman Ortega. Sa Licoz, UNTV News and Rescue. Utang inang yan, puro na lang ganun. Hayop. Ano to? Hindi yan. Ito. Dito tayo. Ito. Yung, wag pala to. Ito. Ito na naman, wait lang ha. Ayan. Rosalie, may partikular na hakbang na ba na gagawin ang House leaders kaugnay ng impeachment case ni VP Sara? Aga umaasa sina House Deputy Speakers La Union Representative Paulo Ortega at Zambales Representative J. Kong Hoon na babalik ta rin ng Korte Kanina ang kapal pa ng bulbul mo dun, ngayon manipis na. Suprema ang impeachment ruling nito at bibigyang daan ang isang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kung mananatili ang desisyon ng Korte Suprema ay kinakailangang pag-usapan o talakayin ng House leaders kung paano ipopursue ang accountability sa Vice Presidente pagkatapos ng February 5, 2026. Partikular na sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds noong 2022 at 2023. Sa ilalim ng impeachment ruling ng Korte Suprema, ang February 6 ang katapusan ng one-year period kung kailan maaaring maihain ang panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa kabila nito, anila magpapatuloy ang liderato ng Kamara sa pagkamit ng pananagutan kaugnay ng umano'y misuse ng confidential funds. Kasunod nito ng ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi sinusuri ng Korte Suprema ang merito ng reklamo laban kay VP Sara at tumutugon lamang sa procedures ng paghahain ng impeachment case. Yan muna ang latest live mula rito sa Kamala. Balik sa'yo. Wait lang, parang kilala ko tong congressman na to. Ito yung kasamahan nila Boss Dada na pinatawag, di ba? Against to Sara din pala yata. Against to Sara din pala to. Okay. Kaya pala parang nanahimik ka na, ha? Itong congressman na to, kasamahan to ni Boss Dada dati, na pinatawag sa Tuadcom. Naku po, ewan ko kasi siya pinapakita dyan. Dito tayo, Saan yan? Napindot ko na ba tong number 9 na to? Wala na pala to. Wala na. Ito, dito tayo. Yan. Diretso na sa impeachment trial. Yan ang pananaw ng ilang senador at eksperto. Sakaling baliktarin ng Supreme Court ang desisyon nito kaugnay sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng House Prosecution Panel, ngayon kung posible pa nga bang buhayin ulit ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos i-archive ng mayorya ng Senado. Base sa datos ng GMA Integrated News Research, meron ng bill na in-archive noong 15th Congress at binuhay muli dahil sa boto ng 6 na senador. Ang Senate Bill No. 2756 tungkol sa armed synchronized elections na kalaunay naging batas noong taong 2011. Sakaling baguhin ng Korte Suprema ang desisyon nito sa impeachment ni VP Sara, sabi ni Senador Ping Lacson, tiyak na magmomosyon siya na buhayin muli ang na-archive ng articles of impeachment. Pero depende pa rin daw sa boto ng mayorya kung ano ang masusunod. Sa tingin pa ni Lacson, pinakamainam sana kung hindi na lang inaksyonan ng Senado ang ruling ng Korte Suprema habang may nakabimbing motion for reconsideration ng Kamara. Kung archive, at any time, kung halimbawa mabago yung liderato ng Senado at nagbago yung hihip ng hangin o kaya nagbago isip ng mayorya, naisipang i-pull out, anytime pwedeng i-pull out. Unless yung magiging ruling tong Korte Suprema will go one step further na sabihin nila na parang mandatory na kailangan mag-reconvene yung Senado trial.
Oh, Si Senate galing. Minority Leader Tito Soto, hindi raw kumbinsido Ito pa isa. na magiging pakinapan kung kailangang kunin mula sa archive ang articles of impeachment laban sa BC. Ang resulta sa botohan noong nakaraang linggo, 19-4 pabor sa pag-archive ng impeachment complaint. Kaya kung baligtarin ng Korte Suprema ang desisyon nito, logical lang daw na talakayin na nila ang articles of impeachment. Sabi naman ni Senador Rodante Marcoleta, hindi na kailangang magbotohan pa sakaling baguhin ng Korte Suprema ang desisyon nito. Kung sakali, otomatikong magta-trial na raw sila. Kung magkaroon ng milagro na hindi inaasahan, merong 8 maestrado ng ating Korte Suprema na binaligtad ang sarili. Naku po, mahirap yan. Alam niyo yung mga ganitong salitaan ni Senator Marcoleta, minsan nagkakatotoo to ha. Di pwedeng mabuhay yun. Ibig sabihin, itutuloy ang impeachment. Magiging automatic yon. Sa tingin ni retired Associate Justice Antonio Carpio, kung baliktarin ng Korte Suprema ang desisyon nito at sabihin constitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, iiral na ang konstitusyon at dapat simulan ng Senate Impeachment Court ang paglilitis. Wala nang botohan yan. Because balik tayo doon sa is this constitutional? Sinabi ng Supreme Court ngayon kung mag-reconsider sila. Yes, constitutional. So balik doon sa provision. The same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi na rin aniya kailangang may senador na magmosyon pa para buhayin ito. Wala na. Of course, they will debate. Let's say the majority will say no, we will not revive it. Akyat ang prosecution sa Supreme Court. Sasabihin nila, dapat ba i-approve pa ito ng majority ng Senate bago ma-revive o sundin na lang natin yung specific command of the Constitution? Trial by the Senate shall forthwith proceed. So, alam nyo, eto kaming mga DDS supporters, hindi naman kami masyadong kasi alam namin sa sarili namin na ang sinusuportahan namin katulad niya ni Vice President Sara Duterte, alam namin na malinis ang konsensya niya. Na hindi niya ginawa itong mga ibinibintang sa kanya. At palagi rin namin sinasabi na kung usapang confidential lang din naman, bakit kay Vice President Sara Duterte yung nauungkat? Bakit yung iba hindi mapag-usap-usapan? Yan yung palagi namin tinatanong. Kaya ngayon na nagdesisyon na yung Supreme Court, okay na rin sa Senado, so bakit may umaapila? Ito talaga yung pinakabuhay na ebidensya na talagang totoo nga ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte na kahit siya ay mayor na lamang or kahit wala na ho siyang posisyon sa gobyerno, hahabulin pa rin siya ng hahabulin ng mga putang inang to. Yun yung totoo dun. Ngayon, kasi puro bunganga nyo, talo ang taong bayan, gusto ng taong bayan. So kami, taong bayan din naman kami. So ibig sabihin, porket Duterte supporters kami, hindi kami taong bayan. So ang hiling din namin, sige, total, nasimulan nyo na rin naman yung confidential fund na binabato nyo kay Vice President Sara Duterte, simulan nyo rin sa iba. Sabay-sabay. Ang daming confidential fund yan. Kay Marcos, 4 billion. Sa magkapatid na Remulla, tigpa 5 million. Yung mga congressman na mga makakaliwa dyan, meron din yan sila. Yung ibang mga congressman, meron din yan sila. Bakit hindi nabubuksan yung mga confidential fund nila? Kasi nga, ginagawa lang talaga to dahil sa pamumulitika. Kasi nga gusto nga talaga nilang matanggal si Vice President Sara Duterte para makausad sila sa darating na 2028. Ngayon, wag na tayong magtaka kung bakit pataas ng pataas ang utang ng Pilipinas. Tumataas ang utang ng Pilipinas na wala naman nangyayaring proyekto. Alam nyo kung anong proyekto? Etong mga to. Yan, lahat ng mga makikita nyo na mga bumabatigo sa mga Duterte, putang ina, bayad yung mga yan. Maniwala kayo sa hindi, bayad yung mga yan. Magdadakdak sila dyan, wala silang mahihita. Para sa bayan, mga ulol. O bakit si Tito Soto, si Lacson? Ano bang nagawa ni Lacson sa Pilipinas? Ang tagal niya ng senador.
O si Risa Ontiveros, anong nagawa ni Risa Ontiveros? Wala. Kaya wag nyo kaming ginagawa tayong mga tulonggis itong mga to eh. Nakakala siguro nila mauuto pa nila tayo. O eto, no? Eto yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. O eto, basahin natin. BP Duterte nag-abroad aniya dahil frustrated ang Pinoy abroad para bumisita. Kay Tatay Digo, so panoorin natin. Dumipensa si Vice President Sara Duterte laban sa mga punang madalas siyang mag-abroad. Ipanaliwanag niya rin kung saan lang niya sasagutin ang mga aligasyong nabanggit sa impeachment complaint. Nakatutok si Argil Relator ng GMA Regional TV. Lumahok si Vice President Sara Duterte sa Karayawan Festival 2025 Tribal Village Tour sa Magsaysay Park sa Davao City. So baka issue na naman to, Claire. Dito. Auntie Claire, baka issue na naman to, ha? Oo. Sa panayam ng media, sinagot ng bise ang puna na madalas daw siyang nangingibang bansa. Sa totoo lang, hindi naman ako nag-travel dahil gusto ko mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated na ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. At pangalawa, bumibisita ako sa tatay ko na nakakulong. Inulit din ni Duterte, handa niyang sagutin sa tamang venue ang mga alegasyong nakapaloob sa impeachment complaint na idineklarang walang bisa ng Supreme Court. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin doon sa mga tamang forum at sa tamang venue. Bibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Yan, so ito kasi, explain natin yan. Yung mapatungkol doon sa frustrated ang mga OFW, totoo yun. Araw-araw po, lalo kaming mga Banateros brothers, araw-araw, sandamakmak po yung natatanggap namin ng mga chat ng mga kababayan natin hero abroad sa iba't ibang panig ng mundo. Unang-una, natatakot sila na yun nga, katulad na lang yan, yung ginagawa ng Pangulo natin ngayon na parang gustong makipaggera sa China. Alam naman natin hindi natin kaya yun. Pangalawa, yung baha dito sa Pilipinas, isa din sa mga pinoproblema nila, yung mga kamag-anakan nila dito, pamilya nila dito, na nakikita nga nila na wala na talagang pag-usad or hindi na talaga masolusyonan ng gobyerno yung mga problema na yan. Sa halip ay dinadagdagan pa. Totoo naman yun talaga eh. Kahit kayo ay pumunta ng ibang bansa, eto hamon ko sa gobyerno. Pumunta kayo ng ibang bansa, mga OFW, interviewin nyo bawat bansa, yung mga OFW, tanungin nyo kung anong problema nila. Problema nila, unang sasabihin sa inyo, yung pamilya nila dito sa bansang Pilipinas. Kasi tayo na nasa Pilipinas, kadalasan, tayo ang nangangamba sa mga kamag-anak natin na nasa abroad. Nangangamba tayo na kung okay ba sila doon, kung kamusta ba sila doon, safe ba sila doon. Baliktad na ho ngayon. Yung mga OFW hero abroad, sila na yung natatakot at sila na yung nag-aalala sa mga pamilya nila na nandito sa Pilipinas. Yan po ang katotohanan na nangyayaring realidad dito sa bansang Pilipinas. Paano hindi ka naman yung presidente, maya't maya yung bunganga mapatungkol sa China. Akala mo naman, tangin na yung bahanga, di mo masolusyonan pati yung pagtaas ng presyo ng bigas. Tapos
May ikipaggera ka pa sa China? Eh, ni isang ano nga dun, wala kang, ano eh, hindi mo kayang tumbasan eh. Yung baliktad na tren nga lang, hindi mo kayang dalhin dito sa Pinas eh. Diba, ito, isipin nyo na lang. West Philippine Sea, sige, sabihin na natin atin yan. Sabihin na natin ganun. Eh, paano yung mga ibang Pilipino? Mamamatay ang lahat ng Pilipino kapag pag ginera tayo ng China dahil sa kapiranggot na West Philippine Sea na yan. Eh, simulat sa pool eh, wala naman nagmamayari niyan eh. Diba? Isipin nyo maigi yung mga banateros, mga kabiyaya. Kapiranggot lang ang West Philippine Sea na yan. Hindi ko naman sinasabi na hindi sa atin yan. Pero ang sinasabi ko, walang nagmamayari yan. Kahit China, hindi nila pagmamayari yan. Tapos ipagpapalit yun ng Pangulong Marcos sa lahat ng mga Pilipino na nabubuhay dito sa Pilipinas. Gusto niyang makipaggera. Siya pa yung nananakot sa China. Putang ina. Bobo. Hindi niya ba alam na isang ano lang tayo, ubus tayo ditong lahat. Puta na kasi itong mga politiko na to, wala tong alam sa buhay nila. Kung hindi kung hindi magpayaman. Alam nila kasi na kapag ginera tayo sa bansang, kapag ginera tayo dito, sila magliliparan. Tayo kawawa. Diba? Kawawa tayo dito. Sila magliliparan, may kanya-kanya silang bahay sa ibang bansa, may mga kanya-kanya silang yaman sa ibang bansa. Eh, paano tayo na may hirap? Paano yung mga kamag-anakan ng mga OFW na may ipit sa gera dito sa Pilipinas na ngayon ay nagugutom? Paano? Yun yung hindi iniisip ng gobyerno. Ang iniisip kasi nila at wala talaga din silang isip kasi wala naman talaga silang pakialam sa atin. Utang inang yan, biruin mo saan ka nakakita? Imbis na makisama tayo sa ibang bansa, putanan, saan ka nakisama? Sa India. Anong pinakisamahan mo dun? Pinagmamalaki mo yung $400 million na maiuwi mong investment galing India. Eh putang ina trillion yung nawawala ang pera ng Pilipinas eh. Di ba? Ilan ba nawawalang pera ng Pilipinas? Ilan na ba utang ng Pilipinas ngayon? Kasi pagmamalaki mo na may ganon, na may $411 million ka na may uwing investment para sa Pilipinas. Eh kung yung India nga hindi nila mapaganda yung yung lugar nila hanggang ngayon, dugyot pa rin eh. Sorry Tapos mas pipiliin mo yung kaysa sa China. Eh sa China, simulat sa Apollo, marami naman naitulong sa atin yan. Yung Amerikano, nung naitulong niyan, magparami ng anak dito sa Pinas. Hindi nakakabwisit kasi. Kasi sa totoo lang, hindi naman hindi naman pumapansin ng daing ang gobyerno. Lalo na yung daing ng mga OFW. Daing ng mga OFW na nag-aalala sila sa mga kamag-anakan nila dito sa bansang Pilipinas. Hindi yan pinapansin ng gobyerno. Kahit magkaroon ng botohan kahit nga magpapunta yung gobyerno ng ng mga media magpapulong, halimbawa Hong Kong, punta kayong Hong Kong, mag-announce kayo na pupunta yung doon, i-interviewin ng media yung mga OFW doon. Tignan nyo lang kung anong sasabihin ng mga OFW. Kaya nga itong ginagawa ni Vice President Sara Duterte, napakaganda nito na naririnig niya yung hinanaing, yung daing, yung boses ng mga hero abroad OFW na kung ano yung mga gusto nilang gawin at magagawa. Yan naman talaga dapat sa panahon kasi ngayon, lalo na itong mga tulongges ng mga politiko na tatakbo sa 2028. Tsaka lang yan mag-abroad, tsaka lang yan pupunta sa mga bahay-bahay nyo kapag eleksyon na. Kunwari, pinapakinggan yung daing nyo. Pero nung nakaupo na, puta, wala nang pakialam sa inyo. Tingnan nyo ginagawa ng mga congressman ngayon, puro impeachment.
O di ba nung botohan na ano yan, nasa bahay niyo yung mga hayop na yan? Oh. May pa yung iba nga may pinaliguan pa, naging naglinis pa ng kanal. Oh, pero talo 'yon, hayaan mo na. Oh, yung ibang congressman, 'di ba? Maya yung ano sa inyo, kakamayan ka. Tapos pag may sinabi kang problema, hihintuan ka, kung nakikinig. Pero ngayon, nung nanalo, asan na? Yung daing nyo, naririnig ba nila? Hindi, 'di ba? 'Di ba nga, asan sila ngayon? Oh, impeachment. Araw-araw nilang trabaho, impeachment. Eto, tanong lang, kapag na-impeach si BP Sara, may mapapala tayo? Wala tayong mapapala. Sa halip, magkakagulo-gulo pa sa bansa natin. Mas lalong lalawak ang mga komunista at mas lalong lalaki ang community ng mga magnanakaw dyan sa gobyerno kapag nawala ang mga Duterte. Yan ang tandaan nyo. Okay, tuloy. At least nakapagbunganga na ako. Tinanong din namin si VP Sara tungkol sa abogado ng kanyang ama sa International Criminal Court na si Nicholas Kaufman. Ang tugon noon ni Kaufman, ang bise bilang isang abogado, ang kwalipikadong maghusga tungkol sa kanyang trabaho bilang defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni VP Sara, buo ang tiwala nila sa abogado. O eto na ha, o eto pa, isa pa to. Isa pa to. Si BP Sara na mismo magsasabi. Ito kasi nung nakaraan, napag-usapan to. Nakesyo ito si Kaufman ay tinatraidor daw si Pangulong Duterte. Nakesyo itong si Kaufman ay masama daw at may ano daw, hindi daw mapagkakatiwalaan. So ngayon, ang nalaman natin itong si Vice President Sara Duterte pala talaga ang mismong pumili dito kay Attorney Kaufman. Kaufman, kung hindi ako nagkakamali sa pagbigkas ng apelido niya. Ngayon eto na yung paliwanag na napatunay na dapat ay suportahan na lang ho natin kung sino yung mga nakakasama at kung sino yung nagtatrabaho para makalaya si Pangulong Duterte. Alam nyo, may napanood ako. Sa totoosin na, ayoko talagang magkomento dito sa isyung to. Pero nakakabobo na rin. Biruin nyo nagkaroon ng issue kay Vice Ganda. Dapat ang putaktiin natin si Vice Ganda. Hindi, putang ina. Sabi ba naman nung kalbong bakla? Kalbong bakla na mukhang burat. Sabi ba naman niya, bakit ano? Tignan nyo. Dahil lang sa kabastusan ni may binibigkas siyang babae Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Dahil lang sa kabastusan ni ganito, kaya binabastos si Vice Ganda yan si Tatay Digong. Sabi ko, ha? What the fucking... Sabi ko na pinagsasabi nito. Paano nadama yung babae na yon sa ginawa ni Vice Ganda? Ba't parang mali nung babae na yon, imbis na mali ni Vice Ganda? Sabi ko, tayo na talaga tong mga to. Imbis na suportahan na lang sana lahat ng mga tumutulong at lalong... Eto dyan eto pa isa. Ang mahirap kasi nito, tawag dito, batikos natin kay Kaufman, na pinagkatiwalaan din naman ni Vice President Sara Duterte. Ang mahirap nito, puta na, baka mabuisit tong Amerikano to, lasunin pa si Tatay Digong, wag naman sana mangyari. Dahil sa ginagawa nyo. Wala akong binabanatan, hindi ko binabanatan si Maharlika, si Attorney Harry Roque. So lalong-lalo na si Attorney Harry Roque, kakampi naman ho natin yan at talagang loyal yan sa mga Duterte. Ang akin lang sana, magkaayos. At wag nang magbanatan. Kaso may ilang mga vlogger na hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. Eto, pakinggan niyo sinabi ni Vice President Sara Duterte, Rodrigo Duterte. Sabi ni VP Sara, buo ang tiwala nila sa abogado.
O, buo ang tiwala nila sa abogado. So ngayon, etong tanong. Sino ang papaniwala namin? Yung vlogger o si BP Sara? Aber? May tanong lang. Yung vlogger na tiga ibang bansa na kalbong mukhang burat? Sorry. Hindi, medyo hard yun eh. Kalbong mukhang bayag. Ay, wag yun. Masama. Ano bang maganda? Ano bang magandang tawag sa kanya? Basta yun, yung kalbo, no? Sino paniwalaan namin? Siya o si BP Sara? Mas maniniwala kami kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga kami nakikipagbasagan ng bunganga dyan sa mga vlogger na nasa kabila dahil sinusuportahan namin ng mga Duterte, tapos papaniwalaan nyo. Ikaw na nanonood, papaniwalaan mo yung chismosang bakla na yun. Dito ka dapat maniwala kay Vice President Sara Duterte. Buo ang tiwala nila kay Kaufman. So dapat suportahan natin yun. Hayaan niya. Kung may sinasabi bang tinatraidor si Kaufman or taraidor si Kaufman, di ilabas niyo yung ebidensya. Ipakita nyo. Pumunta kayo sa Office of the Vice President, ipakita nyo yung ebidensya. Diba? Ganun kadali. Yan liwanag nung sinabi ni Vice President. Of course, yes. Oo, busog ako. Kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng... hindi lang din pala si Vice President Sara Duterte, pati si Pangulong Duterte, si Tatay Digong. Si Tatay Digong nasa baba. Nakaturo sa subscribe nyo daw ako. Pati si Tatay Digong, pinili mismo si Kaufman. So dapat respetuhin natin yun. No? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan. Mula sa GMA Regional TV. Yan linaw-linaw niyan. Baka mamaya ano na naman yung ano inyo so tama na tayo doon. Pagsalita na ako doon. So eto tayo. Dito tayo sa tandem na to. Ba't ba walang kapagod-pagod tong dalawang to? Okay, panoorin natin eto basahin natin. Lacson, butata kay Marcoleta. Sa paghahamon sa impeachment, di pa rin kami move on. So panoorin natin. Hindi pa rin talaga makamove on sina Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson sa pagkakalibing ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Uungkatin daw ni Senator Ping Lacson ang sagot ng 19 senators na bumoto para i-archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gagawin ito ni Lacson kapag binaligtad ng Supreme Court ang pagbasura sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Aniya, kapag hindi pumayag ang 19 senators na hugutin sa archive ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara, ibabalandra niya daw ang naunang paliwanag ng mga senators sa motion to archive. Kukuha ako ng quotes sa kanilang explanation. Sasabihin ko sa kanila, di ba sabi nyo sundin? Ngayong ni-reverse, ayaw nyong sumunod. Ngunit ano pa ang pinaghihimutok ng mga anti-Duterte at pro-impeachment? Gayong inilibing na mismo ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Mukhang hindi matahimik ang mga kaluluwa. Ayon pa kay Jason Za, pat na ang impeachment nailibing na, pero tuloy pa rin ang hirit. Na-touch ang fried chicken ni Speaker Martin Romualdez at ang kanyang alipores. Mga makakaliwa sa loob at labas ng Kongreso. Yellow at Pink Brigade. Simula noong Miyerkules ng gabi hanggang kagabi, non-stop ang hirit, upak, propaganda at paninira sa mga senators at justices ng Korte Suprema, hoping na babaguhin ng Korte at Senado ang kanilang desisyon sa impeachment ni Vice President Sara. Simple lang naman ang dapat gawin. Gawin ninyo ng maayos ang trabaho ninyo. Tama. And you start by kicking Romualdez out. For sure,
you will be in a better place. Alam nyo, itong si Ping Lacson tsaka si Tito Soto na napaghahalataan, no? Napaghahalata ang bataan ni Martin Romualdez. Pero yun niya, wala na eh. Patay na yung impeachment pero gusto pa nilang buhayin. Okay, speaking of patay na nabubuhay, ano ba yung ginagawa ng administrasyon? Katulad na lang niya, halimbawa, marami hong kaso ng mga matagal ng patay pero binuhay pa rin nila. Katulad na lang nung kaso ni Pastor. Halimbawa, yung kaso ni Pastor. Na ba? 5 years ng patay, inukay pa. Ang hilig nyo Ang hilig nyo maghukay ng mga tabon na issue. Oo. So yun mga banateros, ayoko nang ituloy itong kay Lacson. Pero abangan nyo po yung isang video ko na may ebidensya po laban kay Ping Lacson na Tito Soto na sinusunod nila ang kagustuhan ni Martin Romualdez. Hindi po yung fake news May papakita ako sa inyo pero hindi dito kasi masyado nang mahaba. Abangan nyo po yung ibang mga vlog natin, no? So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho dito sa sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte na siya ay yung kay Baste pala, no? Nakalimutan natin reaction. Kayaan nyo na sa susunod na lang. Dito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na may tiwala siya kay Kaufman. At dito sa mga patuloy na humahadlang at gustong bumuhay ng or gustong patumbahin ng mga Duterte, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.